Amen. Pinagpala po bang bawat isa, mga kapatid? Amen. Sa pa nga po malakas sa palakpak sa Panginoon. Amen. Sino po nakaranas ng pagpapasalamat po sa Diyos? Amen. Alam niyo mga kapatid, nandito tayo isang pasasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Nasa kabila ng mga lumipas na araw, lumipas na mga oras, mga panahon natin mga kapatid, narito tayo upang magpalakasan sa bawat isa. Amen? Tignan niyo yung mga katabi niyo. Yan. Ready na ba kayo mga kapatid? Amen. Handa na ba tayo magpalakasan sa bawat isa? Amen. Sino po naniniwala ang kalakasan ay nanggagaling sa Panginoon? Amen. At makukuha natin yan sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos at pakipag-fellowship sa bawat isa. Amen po ba? At sa umagang to mga kapatid, pagpalain ng salita ng Panginoon sa ating topic po ngayon sa Proverbs 4, verse 20-24. Tayo pong lahat ito ngayon mga kapatid, basahin po natin ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Yan po. Sa English na lang. My son, attend to my words. Incline thy ears unto my sayings. Let them not depart from thine eyes. Keep them in the midst of thine heart. For they are life unto those that find them, and health to all their flesh. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Put away the froward mouth, and perverse lips put far from thee. Sa Tagalog, mga kapatid, anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Huwag mga hiwalay sa inyong mga mata. Ingatan mo sa kaibuturan ng iyong puso. Sapagkat buhay sa nakakasumpong at kagalingan sa buo nilang katawan. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Ihiwalay mo ang iyong ihiwalay mo sa iyo ang masamang bibig at ang mga suwail na labi ay ilayo mo sa iyo. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita, tayo pong lahat ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita na inihain mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Naniniwala po kami, Panginoon, na andiyan ka, Lord, upang kami lagi mong turuan, sapagkat mahal mo kami, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Hindi ka nagkukulang, Lord, upang kami iyong kausapin, upang, Lord, hindi ka nagkukulang upang ikay magsalita sa amin. Gumagamit ka, Panginoon, ng iyong salita na iniwan mo, Lord, sa iyong mga lingkod, kung saan, Panginoon, kasama ka namin, O God, sa mga magitan ng aming pag-uusap, sa aming mga fellowship, Lord God. Naniniwala kami, Panginoon, sa iyong salita, Lord God, na 2-3 nagkatipon sa iyong pangalan, O God. Ikay nasa aming kalagitnaan, O God. And we believe, O God, you are in the midst of us, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming pinag-uusapan, ikaw lamang ang matataas, Panginoon. At Lord God, patuloy mo yung handa ang buhay ng mga bawat isa sa amin, O God, ang aming mga puso, Panginoon. Buksan mo, Panginoon, bigyan mo kami ng susi, Panginoon, upang, Lord, mabuksan ang aming mga puso, O God, ang aming mga isipan, ang aming mga mata, ang aming mga pandinig, Lord, sa iyong kapahayagan na iyong salita. At ang iyong lingkod, Panginoon, Lord, itago mo lamang, Panginoon, ako sa iyong likuran, Panginoon. Tiya mo, Lord God, ang iyong salita lamang, Panginoon, ang siyang manaig, O God. At dumali, Lord God, naniniwala kami sa iyong sinabi, Panginoon, sa iyong salita, for there are lives to those who find them, O God, Panginoon. Buhay, Panginoon, ang nakakasumpong, Panginoon, sa pamagitan ng nakikinig ng iyong salita. And we believe, O God, ang bawat pananampalataya namin ay nakukuha namin, O God, sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. At lalakad kami, Panginoon, sa pamagitan ng iyong pananampalataya. At Lord God, minsan pa, God, ano man yung natitira, Panginoon, sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon, ng bahid kasalanan, O God. Lord, narito kami, Panginoon, nagpapakumbaba sa iyong aran. Patawarin niyo po kami, Panginoon, O God. Linisin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming mga isipan, sa aming mga buhay, sa aming mga naisip na gawa, na sabi, Panginoon, ano man naging intensyon ng aming isipan, ng aming puso, O God. Lord, humingi kami ng tawad at bukas ang aming buhay, O God. Kaya mo, Panginoon, banal mong dugo, Panginoon, siya maghugas sa amin, at ang banal na Espiritu mo, Panginoon, siyang kumuusap sa amin, O God. Lukuban niyo kami, Panginoon, at sa iyo po namin ibabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sabi po ng verse 20, mga kapatid, ito po ay isang sulat na sinulat ni Haring Solomon para sa mga anak. Sino pong mga anak dito? Amen. Lahat tayo naranasan natin magang anak. Amen. Posible naman lumitaw ka dito na para nalang biglaan. Amen. Naranasan natin magang mga anak, mga kapatid. Amen po ba? At bilang anak, meron tayong mga magulang, meron tayong nakakatandang kapatid, merong bunso. Amen? Maaring iba-iba ang kalagayan ng bawat dito. Meron ditong super bunso. May mga
bunso, may mga middle, meron ding panganay. Amen. At ako po ay gitna sa 5. Amen. Pangatlo po ako. At ang sulat na to, mga kapatid, ay tinutukoy sa mga anak. At sa spiritual na buhay, mga kapatid, ito ay tumutukoy sa mga tunay na anak ng Diyos. Sino pong tunay na anak ng Diyos dito? Sabi po ng John 1:12, ang lahat ng nagsisampalataya sa Panginoon Jesus, nanampalataya sa Kanya, at nanampalataya na kasunod ang paggawa sa pagsunod sa Panginoon, ay tuturing anak ng Diyos. Sino pong anak ng Diyos? Ang salitang ito ay para sa atin. Sabi mo sa atin, para sa iyo to. Amen? Kaya nga, naranasan natin, di ba? Sabi ng Proverbs 22 verse 6, train up the child while he is young. Amen po ba? When he is old, he will not depart from it. Amen po ba? Sino po may karanasan ng mga bata tayo ay may katuruan ng mga magulang natin? Na nakasanayan natin hanggang ngayong hindi pa tayo matanda. Ibig sabihin, nagkaedad na. Parang ganun din yun. Ibig sabihin, lumipas na yung mga panahon, nagkapamilya na tayo, nag-asawa na tayo, pero yung katuruan ng ating mga magulang ay natutunan natin. Pero ngayon, mga kapatid, tinuturo dito ng Panginoon na tayo bilang anak ng Panginoon, habang bata pa tayo sa Panginoon, nagpapasimula pa lang tayo na isang Panginoon, kunin na natin yung pinakamainam na makukuha natin sa Panginoon at matutunan natin. Amen po ba? Amen? Yung the best na mabibigay natin sa Panginoon ay gawin na natin. Sabi mo sa atin mo, do your best. Amen? Do your best sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Kaya kung sabi nga dun sa di ba, yung verse 20 pa lang, na my son, makinig ka sa aking mga salita. Amen? At ang salitang binabanggit dito, mga kapatid, ay ang salita ng Panginoon. Amen? Sino pong bukas sa salita ng Panginoon? Amen? Napakahalaga po sa buhay natin ang salita ng Diyos. Amen po ba? Sabi po ng Matthew 4:4, tama po ba, Pas? Ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay. Amen po ba? Kundi sa bawat salita ng Diyos. Amen? Na namumutawi sa bibig ng Diyos. Napakahalaga sa buhay ng Kristiyano, sa lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating desisyon, lahat ng aspeto ng buhay natin, meron tayong salita ng Diyos. Amen po ba? Merong ang bubuklatin sa Biblia, merong ang pagtatanungan, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay natin. Sabi mo sa kapatid mo, the Word of God is alive. Amen? Buhay po ba ang salita ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid? Nagiging buhay ito kung ito ay ating gagamitin. At ang salitang binabanggit dito ay ating naririnig kung tayo ay handaring makinig. Amen po ba? Sabi po ng John 10:3, the sheep listen to His voice. Kung talagang totoong anak tayo ng Panginoon, bukas ang ating buhay sa salita ng Diyos. Amen po ba? Sabi po diyan, binubuksan siya ng bantay pinto. Ito yung shepherd, ito yung pastol, at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig. Amen? Sabi ng Lord diyan, I am the good shepherd. At ang salita ng Panginoon, pag nagsalita siya, ang kanyang mga tupa ay handang bukas. Bukas ang buhay, bukas ang puso kapag nakinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Sino pong bukas ang buhay sa salita ng Diyos? Amen? Bukas na ba kayo, mga kapatid? O baka bukas pa yan? Yung ngayon, bukas tayo, mga kapatid. At nais ng Panginoon, kung tayo tuwinin ng mga anak ng Panginoon, mga kapatid, sa verse 5 niyan, John 10:5, hindi natin hinahayaan na tanggapin natin ang mga salitang hindi galing sa Diyos. Amen po ba? Marami sa buhay natin nang wala pa tayo sa Panginoon, kung hari-hari, salo-salong mga kung anong paniniwala, kung ano ng kasabihan ng ating tinatanggap. Ngunit hindi ito'y galing sa Diyos. Amen po ba? Sa buhay ko po, marami pa akong mga bagay na tinanggap na akala ko ay ayon sa salita ng Diyos. Hindi pala. Ngunit sa pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid, nakakilala tayo sa Kanya at narinig natin ang Kanyang salita. Amen po ba? At nais ng Panginoon sa buhay natin, tayo yung mga anak niya ay sa pakikinig ng salita, sabi ng Matthew 13:9, he who has ears, let him hear. Let him hear. Makinig ang bawat may pakinig. Sabi mo sa kanila, makinig ang bawat may pakinig. Amen po ba? At naitulad ang pakikinig sa salita ng Diyos sa parable of the sower. Yung mga nagtatanim. Amen? Nagtatanim. Tama po ba? Nag-aasik. Amen po ba? Sabi po ng Matthew 13:7, 3-8 pala. Matthew 13:3-8. Na kung saan, itinulad ang pakikinig ng isang tunay na anak ng Diyos sa isang taong mataba o matabang lupa, ang puso. Amen po ba? Kung babasahin natin yung sa Matthew 13 verse 3-8, kung ating pag-aaralan na, sabi rito,
Ganito ang kalagayan ng mga taong nakikinig ng salita ng Panginoon. Kung bakit marami ang nakapakinig lang, pero meron naman talaga, pag napakinggan ang salita ng Diyos, ay buhay sa kanyang puso, sapagkat siya ay tunay na anak ng Diyos. Handa siyang makinig. Sabi rito, at pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinghaga. Ang Panginoong Yesus lagi nagsasalita sa matalinghagang bagay. Amen? At hindi ito basta-basta maunawaan ng sino man. Ang tangi makakaunawa ng salita ng Panginoon ay ang totoong nagsuko ng buhay sa Kanya. Marahil, sa buhay Kristiyano, marami pa tayong bagay na hindi mo unawaan dahil hindi pa tayo bukas. Amen? Ngunit sa habang sumusunod ka sa Panginoon, doon mo masasabing, kaya pala, habang tumatagal. Amen? Kaya sabi dito, narito ang mga asik ay yumaon upang magasik. Ang pag-aasik niya ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan at dumating ang ibon at kinain nila. Amen po ba? Dumaan yung mga asik, nahulog yung mga binhi sa daan, pero nandiyan yung mga ibon. Amen? Naalala ko yung tindahan sa katabing bahay namin sa village namin, bigas. Punong-puno ng ibon eh. Pagdadaan yung tricycle naglilipadan, talagang kinakain nila. Ayun pala yung karakter ng ibon. Pag nakakita ng palay, tutukain nila. Amen? Dito yung tulad ng Panginoon, ang nag-aasik na nahulog ang ilang bini sa tabi ng daan. Verse 5, meron namang sumunod kung saan nahulog ang binhi sa verse 5. Nasaan na? Ayun, at ang iba'y nangahulog sa mga batuhan. Amen? Sino pong taga-bato-bato Kalamba? Yun, talagang mabato doon. Nakapunta ako doon eh. Na dooy walang sapat na lupa. Amen? At pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. Meron din palang binhi na sumisibol din pala sa bato. Yun nga lang, mahina ang kapit kasi wala naman lupa. At ang pangatlo, mga kapatid, at pagsikat ng araw ay nainitan at dahil walang ugat ay nangatuyo. Amen po ba? Sa verse 7, at ang iba'y nangahulog sa mga dawagan at nagsilaki ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Amen? Yung isa naman ay nahulog sa dawagan. Ano yung dawagan? Madamo. Malalim dawag sa akin. Madamo. Amen? Sino po nakapagtanim dito? Amen? Sino po nakaranas ng garden soil? Yan. Yung sa high schooling po, mga kapatid. At naranasan ko rin po, mga kapatid, dahil dati po akong hardinero, yung Bermuda grass. Ayun po yung aking minamano-mano noon. Malaking gunting po talaga yon. Pero praise God, nagkaroon din kami ng roll mower doon sa aking pinagtatrabuhan. At nung dati yung ginagamit ko yung malaking gunting, pag ako'y nagugupit, mapapansin ko yung mga dahong iba na hindi Bermuda. Hinuhugot ko po yan, mga kapatid. At hinahanap ko kung saan yung ano yan, pinakaugat. Dahil kapag di ko siya inuhugot, mga kapatid, ay dumadami siya. Amen po ba? Dito na halin tulad na merong mag-aasik na nahulog ang kanyang binis sa dawagan. Ngunit dahil sa mga dawagan, ay ininis daw. Yung ininis ay, maaring ibig sabihin nito ay kinuha ang sustansya, sinakal. Amen po ba? Imbis na dapat ang specific na dahon ang sutubo, dahil sa mga ligaw na damo ay nasakal na siya. Amen po. At ang verse 8, ito po ang nais ng Panginoon sa buhay ng bawat nakikinig ng kanyang salita. Ang iba'y nangahulog sa mabuting lupa at nangagbunga. Ang ilay, tig-100, at ang ilay, tig-60, at ang ilay, tig-30. Amen? Naglalakad lang yung mag-asik, nahulog lamang ang binhi sa lupa, matabang lupa, pero yung binhing yun ay tumubo. Amen po ba? Ang paliwanag po ng bahagi ng salita nito sa verse 18 to 22 ay pinapahintulot ng Panginoon, pinapaliwanag ng Panginoon sa verse 18, na ganito po ang ibig sabihin ng mga asik. Una po, yung nasa batuan, sa verse 19. Kung sino man nakikinig ng salita ng kaharian at hindi niya na pag-uunawa ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nasik sa kanyang puso, ito yaong sa tabi ng daan. Amen? Kaya, pag di natin nauunawaan ang ating napapakinggan ng salita ng Diyos, amen mo ba? At nakita natin yung ating sarili sa dati nating masamang gawain, nawawalang kabuluhan, madaling makuha. Tulad ng ibon, mga kapatid, tinutuka. Amen po ba? At ang pangalawa rito, mga kapatid, sa nakikinig, at ang nasik sa mga batuhan ay yung nakikinig ng salita pagdakay tinanggap ng buong galak, gayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sandaling tumatagal. Meron naman pala nakikinig, mga kapatid, ay tinanggap ng masaya. Tinanong mo tayo, masaya ba?
Amen. Yung talagang pag nakarinig ng salita ng Diyos ay ngiting-ngiti, galak na galak. Amen. Pero, pag dumating ang ilang sandali, hindi pala tumatagal. Amen. Sabi niya, Lord, mabuti ka. Paglabas ng bahay, hindi pala mabuti ang Lord. Ayun yung mga nakakinig ng salita. Lord, masaya pala sa'yo paglabas ng church. Puro hirap naman ang buhay ito. Pampihirang buhay ito. Amen? Madaling mabunot. Amen po ba? Pag nasa church, nakaranas ng presensya ng Panginoon, say, oo. Oo, yes, Lord. Pag uwi ng bahay, no, Lord. Mabilis magbago. Amen? At inalintulad pa na nakikinig ng salita ng Diyos sa verse 22 ay inaasik sa dawagan. Yung dumirinig ng salita, ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita, yaong nagiging walang bunga. Meron din palang nakikinig dahil sa tinatawag na yung focus, yung mind sa mga material things. Amen? Madali kang ma-distract. Madali kang mag-alinlangan sa mga bagay-bagay sa buhay. Nakarinig ng balita sa Pilipinas. Yung anak natin. Friday. Magmumukmuk muna ako dito sa sulok. Next Friday na ako aatin. Amen? Pag may mga bagay na nangyayari sa buhay, madali siyang kontrolin. Amen? At ang nais ng Panginoon sa buhay natin, yung mga nangyayari sa buhay natin, unahin nating hanapin ng Lord. Amen? Pag may nagkasakit, huwag ka agad doktor ang isipin, huwag ka agad kung anong ospital ang pupuntahan, huwag ka agad kung anong ambulansya ang susundo. Ang unahin natin ay, tumawag muna tayo sa Diyos. Amen? At praise God, mga kapatid, ginagamit ng Lord ang JGCC, ang ating wall, para kung may mga bagay nangyari sa buhay natin, ay open yan. Lahat tayo nananalangin para sa bagay na yan. Amen po ba? Sino pong nagnanais na masarap pakinggan na meron nananalangin para sa iyo? Di ba, mga kapatid? Narito tayo, bawat isa para magpanalanginan at magpalakasan. Amen po ba? At ang nais ng Panginoon sa buhay natin, sa Proverbs 4:20, na makinig tayo ng salita ng Panginoon. Ang nais ng Lord, maging matabang lupa tayo. Amen? Sabi mo sa kanya, matabang lupa ba ang puso mo? Amen? Pag matabang lupa ang puso ng isang nakikinig ng salita ng Diyos, mga kapatid, hindi ko sinasabing mataba siya, or hindi. Ibig sabihin, sinasabi dito, nagiging pagpapala siya. Amen po ba? Di ba, sabi doon ng mga asik, nahulog lamang sa matabang lupa, yung mga buto, ito'y tumubo ng tig-30, tig-50, di ba? 60, hanggang sa times 100 exponential. Amen po ba? Sino pong gusto ng pagpapala? Exponential. Amen? Iilan lang binigay ng Lord, pero dumarami. Amen? Alam niyo po, ang mga tunay na anak ng Panginoon, lalo't namumuhay sa salita ng Diyos. Pag pinagpala ng Diyos yan, lalo pang pinagpapala. May term po dun blessed, yung, blessing upon blessing. Amen? Yung pinagpala ka na, pagpapalain ka pa. Amen? Sino pong gusto na, mga kapatid? Ang nasa ng Panginoon sa buhay natin ay maging matabang puso po tayo sa salita ng Diyos. Amen po ba? At sa verse 21, mga kapatid, ng Proverbs 4:21, ay sabi dito, huwag mahiwalay sa inyong mga mata. Ingatan mo sa kaibuturan. Kaibuturan. Ayan, commercial yan, mga kapatid. Glory to God. Humabol pa sila. Amen. Humabol pa sila sa pagtatanim. Amen. Nakapagtanim na ba kayo, mga kapatid? Amen. Sabi ng verse 21, ang huwag maawalay sa ating mga mata. Amen. Sabi ng Matthew 6:22, ang ating mga mata ay lamp of the body. Amen po ba? Ang ating mga mata. Sino po nakakita ng lamp? Lampara. Amen. Gasera kasi sa panahon namin eh. Yung may mitya, tapos bibili ka ng gaas. Tapos gaas, no? Tapos pag nag-aaral ka, pag-isip mo ng umaga, ang itim ng ilong mo. Amen? Sino nakaranas sa mga kapatid? Amen? Pag kumunong ka sa t-shirt mo, biguhit. Amen? Sapagat, inayon tulad ng Panginoon, ang ating mga mata ay lampara o lamp of the body. If your eyes are good, your body will be full of light. Sabi nga rito, ang ilawan ng katawan ay ang mga mata. Amen po ba?
At kung tapat nga ang iyong mga mata, tapat or mabuti, ang buong katawan mo ay mapupuspos ng liwanag. Amen po ba? Kaya mga kapatid, maging maingat tayo sa ating tinitignan. Tignan mo yung katabi mo. Amen. Be sure na ang pumapasok sa ating mga mata ay liwanag. Amen. Sabi mo, liwanag. Amen. Meralco, liwanag ng buhay. Amen. Sapagkat sa mundong to, mga kapatid, mas pinipili ng tao tingnan ng kadiliman kaysa kaliwanagan. Sapagkat sabi nila, nasisilaw sila. Amen. Sapagkat nasanay sila sa kadiliman. Tulad ng wala pa tayo sa Panginoon, mga kapatid, mas pinili natin ang madilim. Amen. At sa kadiliman, mga kapatid, tayo ay mga bulag. Amen po ba? Bulag tayo. Tayo nasa dilim. Amen. Naalala ko nung mayroon nahulog na barya. At nandun po yung poste. Amen. Nandun po yung poste ng Meralco, may ilaw dun eh. Dito nahulog, pero doon siya naghahanap. Sabi, ba't ka dyan naghahanap? Doon nahulog. Dito may ilaw eh. Amen po ba? Alam niyo mga kapatid, sa buhay natin, nais ng Lord, bilang Kristiyano, tayo yung hinahanap ng mga taong wala sa Panginoon. Sapagkat nasa atin ang liwanag ng Panginoon. Amen? Tayo ang may liwanag ng buhay, hindi ang Meralco, mga kapatid. Ang totoong may liwanag ng buhay ay yung nakakilala sa Panginoon. Amen po ba? Sapagkat nagliliwanag ang buhay ng taong totoong may pananampalataya sa Panginoon. Tingnan niyo ang katabi niyo, nagliliwanag ang buhay. Tinitignan ko yung mga mukha niyo, mga kapatid, nagliliwanag talaga eh. Hindi dahil sa reflection ng ilaw, kung malapad yun noon natin. Amen. Pero nakikita ko sa mukha ng bawat isa, yung ngiti. Amen. At dumadaloy, mga kapatid, ang presensya ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Nagliliwanag eh. Amen po ba? Sabi ng Matthew 13:15, nung wala pa tayo sa Panginoon, tayo yung, sabi rito, ay, yung mga wala sa Panginoon, maging tayo noon, sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito at mahirap na makarinig ang kanilang mga tainga. Ang kanilang ipinikit, ang kanilang mga mata, baka sila ay makakita sa kanilang mga mata at makarinig ang kanilang mga tainga. At makaunawa ang kanilang puso, muling mga magbalik loob at sila ay pagagalingin. Mga kapatid, ang gusto ko lang i-emphasize dito, kapag ikay nakakita ng liwanag sa Panginoon, pagagalingin ka ng Lord. Amen? Sabi nga, heal our land. Amen? Kung nakita natin ang kaliwanagan sa Panginoon, mga kapatid, makikita natin ating kadiliman sa buhay. Amen? Na makita ko ang kaliwanagan ng salita ng Diyos sa buhay ko po, mga kapatid. Sa buhay po namin, mga kapatid. Nakita ko na, Lord, napakarumi ko pala. Ako pala, Lord, ay punong-puno ng kasalanan. Amen? At doon ko nakita na kailangan ko palang buksan ang kaliwanagan ng Diyos sa buhay ko. At nais ng Lord na, sabi nga, arise, shine, for the light has come. Bakanta yun, di ba? Arise, shine, for the light has come. Arise, shine. At kapag ang nagsashine ng bawat isa, yung glory ng Lord is risen upon us. Sabihin mo sa katabi mo, the glory of the Lord is risen upon you. Amen? Ang kalulatian ng Diyos ay nagniningning sa buhay mo. Amen po ba? Amen? Kaya kapag may pumapasok dyan, kapatid natin sa Panginoon, na-miss natin, bagong balik pa, amen? Bagong balik, Kuya Rex, kagabi lang yan, kararating lang yan, fresh na fresh, amoy Pilipinas pa, kahit naligo na. Amen? Pero sa pagbabalik niya, mainit siya sa Panginoon, mga kapatid, the glory of the Lord is risen upon us. Amen? I pray, mga kapatid, sa mga umuwi ng Pilipinas, pagbalik nyo dito sa Riyadh, isang matagumpay na testimony ang inyong dadalhin. Amen? Kung paano natutunan nyo rito sa JGCC, yung mga bagay na narinig nyo sa Panginoon, pag-uwi natin ng Pilipinas, ay magkaroon tayo ng maalab na paglilingkod sa Diyos. Amen? Amen po ba? At nais ng Lord, gumaling tayo. Sabi mo sa akin, pinagaling ka na ng Lord. At ang pagkapagaling ng Lord, mga kapatid, ay hindi lamang patungkol lamang sa sakit ng ngipin, sakit ng ulo, sakit ng kasukasuan, o buto-buto. Hindi, mga kapatid, all aspect ng buhay natin yan. Sinong gustong pagalingin ng Panginoon ng kanyang wallet? Ba, ang lakas ah. Sinong gustong pagalingin ng Lord ang kanyang relationship? Amen. Amen? Yung relationship sa asawa, relationship sa anak,
relationship sa magulang, kapatid. Amen? Kapag may salita ka ng Panginoon, nagliliwanag ng Diyos sa buhay natin. Madaling pagalingin ng Lord yan. Amen? Ang Lord na nakikita. Amen? Sinong gustong pagalingin ng Lord physically? Amen? Alala ko na mga kapatid, in Jesus' name, nang ako'y high school pa, bata pa ako doon. Bata pa rin naman hanggang ngayon. Ay bingi yung aking tenga. Dito nakakarinig. Amen? At nung pumasok ako sa music ministry, talagang ang hirap talaga matuto. Yung pinapakinggan ko, hindi ko ganong marinig talaga. At yung pinapakinggan ko, hindi tumatatak sa isip ko. Kasi pag musician ka, dapat matandaan ka sa tunog. Kung ano yung napakinggan mo tunog, tatandaan mo yun. Problema, kahit anong pakinig ko, hindi ko matandaan. Isa pa, makalimutin pa ako. At yung biruan namin noon, biruan sa akin noon ay, pag ikaw napunta ka ng langit, huwag ka maglala, puro tenga ka na. Dito sa lupa, kung wala kang tenga sa langit, yung ulo mo, puro tenga na lang. May isang tengang malaki daw. Ibig sabihin, parang nabagit lang nila na, nais nila na pagalingin ako ng Panginoon. At nananampalataya ko mga kapatid, magaling na ang aking kanang tenga. Amen? At kung titingnan ko sa buhay ko mga kapatid, ang dami kong rejection na naranasan dahil sa tengang to. Amen? Ayun na yung, for regularization na ako, pipirma na lang ako. Pero kasi before that day, nalaman nila na, ko. Kasi nag-earplug ako eh. Nag-machinist po ako before. Nag-grinding ako. Ganun yung mga tanong, ingay, ano? Problema, kaliwa lang nilagyan ko. Dumaan yung supervisor. Oh, ba't yung yung kaliwang tenga mo isa lang earplug mo. Tapos kinakausap niya pala, di siya naririnig. At tinanong ako kung bakit isang ngayong, sinugot ko naman, diretso, walang pag-alinlangan. Bingi po kasi ito eh. Ayun, pinamedical ako. At nakuha ko yung result, another day ay po-regular na po ako. Amen. Nakita ko po yung kontrata, ipirmahan ko na lang. Pero nang makita nila yung resulta, nagbago yung kulay ng papel. Di ba kulay puti ito ngayon? Ba't ngayon dilaw na? Ayun pala, end of contract na pala na title niya. Amen? At maraming pagkakataon, nag-apply po ako ng trabaho ay pagdating sa exam, pagdating sa interview, pumapasa. Pero pagdating sa medical talaga ay pumabagsak talaga ako. Sabi ko, bakit ganun, Lord? At naranasan ko maglakat ng mga ilang kilometro yun kasi sa Port Santa Rosa eh. Amen? Nilakad ko hanggang Paseo eh. Bagsak ako, Lord. Kasi ayun na lang, mga kapatid. Pero mga kapatid, hindi ko akalain yung bagay na yun. Sabi nga, Romans 8:28, all things work together for good. Doon pala ako papasimulan ng Lord. Amen? Nang nakapunta pa ako sa isang church, sabi ko po sa Panginoon, Lord, nakita ko kasi, parang concert po yun sa plaza. Sabi ko, Lord, gamitin mo ko sa bagay na yan, paglilingkuran kita. Sino po ang gusto ng ganun sa Panginoon? Yung meron kong dinidesire, Lord, gamitin mo ko sa bagay na yan, paglilingkuran kita. Matagal ng panahon niya, mga kapatid, year 2000 naman yun. Hindi ko akalain yung bagay na yun, sasagutin ng Lord. At yung bagay na yun, mga kapatid, doon ako nagsimulang paggamitin ng Lord sa instrument. At napakasarap pala magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Kagaya ng inaawit natin kanina, napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Amen po ba? Sino po nakaranas ng pagpupuri sa Diyos? Amen. At ang lahat ng bagay na yan, mga kapatid, sa lahat ng pagpapala na natatanggap ko sa Panginoon ngayon, kung titignan ko, 2001, dahil nag-desisyon ako maglingkod sa Diyos. Amen. Sino pong gusto maglingkod sa Diyos? Sigurado ang future, mga kapatid. Asing sigurado, maganda ang future na naglilingkod sa Lord. Proverbs 37:25. Yung wala pang mga anak na namalimos. Psalms 37:25. Sabi ni Haring David, matanda na ako. Pero wala pa raw siyang nakitang mga tapat na anak ng Diyos, ng kanilang anak ay namamalimos. Marami po nag-Saudi, mga kapatid. Pero hindi naging matagumpay. Alam niyo, mga kapatid, dahil hindi sila naging tapat sa Diyos. Pero kahit ang trabaho mo rito, kung sasabihin natin ay ini-expect na iba, kailangan trabaho ay mataas na posisyon. Mga kapatid, hindi sa mataas yan. Ang pinag-uusapan dyan kung tapat ka sa Lord. Amen po ba? Pagpapalain ka ng Panginoon. Amen po ba? Marami po ako nakilalang nang galing dito. Trabaho lang nila ay taga-jewelry shop, taga-gawa ng
Yung iba naman, simpleng trabaho lang. Pero titignan ko yung buhay ng mga anak nila ngayon. Mapapalad na po sila. Amen po ba? Dahil tapat sila sa Diyos. Ang totoong pag-asenso sa buhay, mga kapatid, maging tapat ka sa Panginoon. Amen po ba? Maging tapat tayo sa Panginoon. Kasi simulan tayo ng Lord, paunti-unti. Amen? At itong bagay na ito, mga kapatid, napakinggan ko ito noon pa, nang ako'y bata pa sa Panginoon. Hanggang ngayon, bata pa rin naman. Amen? Sinasabi nila, maging tapat tayo sa Lord, pagpapalain tayo ng Diyos. Kumbaga noon, parang nakakasawa ng pakinggan eh. Sinasabi ng mga maging tapat ka sa Lord, maging faithful ka sa Lord, gawin mo to sa Lord, gawin mo to sa Lord. Every day, halos naririnig ko yun eh. Halos parang parang common na. Amen? Parang sabi sa mga bata, puntin-pundi na. Amen? Pero mga kapatid, totoo pala yung bagay na yun. At ito po yung nararanasan namin hanggang ngayon. Amen po ba? Sino pong gustong pagpalain ng Panginoon? Amen po ba? Kaya nais ang Panginoon, mga kapatid, sa Proverbs 4:21 na tayo ay huwag tayong malayo. Proverbs 4:21. Balik po tayo sa ating topic. Yun na. Huwag mahiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo sa kaibuturan ng iyong puso. Amen mo ba? Kaya, saan ba? Sabi po ng Jeremiah 31:33. Ito po yung bagay na nabasa ko. Kung di ito ang tipan na aking ipakikipagtipan sa sambahayan ng Israel. Ito yung ang Lord nakipag-covenant sa bayan ng Israel. Amen po ba? Sino po yung covenant? Alam niyo ba yung covenant, mga kapatid? Kung sinabi, pakipagtipan sa kinasal. Yung kinasal. Ito sila yung kakakasal lang, kakakasal din, at yung ikakasal pa lang. Amen? Kaya makipagtipan. Ano ba yung pakipagtipan? Panunumpa. Amen? Napakalaga po sa buhay natin yung pakipagtipan natin sa Panginoon. Amen po ba? At sabi nga po dito, ang Lord nakikipagtipan siya sa bayan ng Israel pagkatapos ng mga araw. Sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Amen. Nais ng Lord, ang kanyang mga salita ay masulat sa ating puso. Amen po ba? Masulat sa ating buhay, mga kapatid. Hindi sa pamamagitan lamang ng sulat. Ngayon, hindi na uso ang sulat. Facebook na lang at yung cellphone, ilolong press mo lang, ikakopy niya na, ipe-paste mo na. Naisulat na. Amen? Pero nasa Lord, masulat sa puso natin ang kanyang salita. Amen? Sapagkat kung nawala ang aklat, nawala yung page, nawala yung sinulat mo, nakalimutan na. Pero kapag ang salita ng Diyos, mga kapatid, nasulat sa ating puso, at bago masulat yan sa ating puso, mga kapatid, ito ay mayroong pangungusap sa atin ng Diyos. Amen po ba? At sa karanasan ko po, mga kapatid, yung mga salitang napakinggan ko sa Panginoon na isulat sa aking puso, ay lalo na yung Jeremiah 29:11, naniniwala ko sa Panginoon. Naniniwala tayo. Amen? Yung mga bagay na narinig natin sa Panginoon, may paniniwala tayo. Amen po ba? Ang posible namang isang bagay na sinasabi mo, pero hindi mo pinapaniwalaan, ito'y walang kabuluhan. Tama po ba? May mga taong nagsasalita, pero di niya pinapaniwalaan yung kanyang sinasabi. Ngunit ang nasa ang Panginoon, salita niya, isulat natin sa ating puso. Amen po ba? At verse 23, yung sinabi ron na guard your heart. Sabi mo sa tabi mo, guard your heart. Bantayan mo ang iyong puso. Amen. Bagamat hindi pa ngayong February, kung saan sinaselebrate yung araw daw ng mga puso o Hearts Day, katatapos lang, Mayo na ngayon ay nais ng Panginoon na bantayan natin ang ating mga puso. Amen po ba? That before sabi po ng verse 23, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Tama po ba? Ang puso ay ang ating, tama ba, center of life? Kasi sabi raw, tumitibok daw yan. Dumadaloy dyan ng dugo. Amen? Distributor ng life. Amen po ba? Sapagkat dinadaluyan ng buhay ang ating puso. Sabi ko nga before noon, naituro ko po mga kapatid na ang puso ng isang tao ay maitutulad sa isang frigider. Frigider talaga, no? Freezer. Refrigerator, frigider.
Tagalog yun Sa isang refrigerator na freezer na lang. Amen po ba? Anong katangian ng freezer, mga kapatid? Ilagay mo ang bulok, ilagay mo ang sariwa, ipe-preserve niya. Amen po ba? Alam niyo, sa buhay ng isang tao, mga kapatid, ganun ang puso ng tao. Lagyan mo na kung ano yan, ipe-preserve niya yan. Kahit anong ilagay mo yan, ipe-preserve niya yan. Kung galit ang ilagay mo dyan, ipe-preserve niya yan. Kung pag-ibig ang ilalagay mo dyan, ipe-preserve niya yan. Kaya niyang pagaluin ang laman yan. Pero nice ng Lord sa buhay natin, piliin natin yung ilalagay natin sa ating puso. Amen po ba? At ang totoong merong sinabi ang Lord sa mga makikilala natin yung taong may salita ng Diyos sa kanyang buhay, lumalabas sa bibig. Sabi ng Matthew 15:8, may mga taong nagbibigay ng papuri sa Diyos, ginagalang nila ang Diyos sa pamamagitan ng labi. Ngunit sa kanilang puso, malayo sila. Amen po ba? Napakaraming ganyan tao, mga kapatid. At minsan sa buhay Kristiyano, dumadating sa panghihina ka, sapagkat nawawalan ka ng pananampalataya, nawawalan ka ng kainitan. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, mainit pa ba yan? Hawakan mo kung mainit. Baka nilalagnat, o sinisinat. Amen? Maraming nurse dito. Nurse? Amen? Sapagkat na isang Panginoon sa buhay natin ay sa lumalabas sa ating bibig, ito'y galing sa puso. Amen po ba? Amen? Sino man naniniwala na lumalabas sa kanyang bibig ay galing sa puso? Kaya, kung ipapasok natin sa puso ay salita ng Diyos, ito'y lalabas sa ating bibig. Amen po ba? Kaya ang taong nakikinig ng salita ng Diyos, papasok yun sa tenga, papasok sa isip, papasok sa puso, lumalabas. Amen? Kaya lahat nagsisimula sa pakikinig. Amen? Kapag may pumasok, may input, may output. May inlet, may outlet. Pag pinapasok natin sa buhay natin, ay kaliwanagan ng salita ng Diyos, ang turo ng Panginoon sa buhay natin, lalabas at lalabas yan. Amen po ba? Kung may pag-ibig ka sa Panginoon, lalabas ang pag-ibig sa pananalita mo. Amen po ba? Kung nais mo talaga yung maglingkod sa Panginoon, sa lalabas sa iyong bibig ay paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Kaya, sabi rito ay, sabi ng Lord sa 1 Thessalonians 3:4 na lang. 1 Thessalonians 3:4. Yan. Sapagkat sa katotohanan ng kami kasama ninyo ay aming sinabi ng una na inyo na kami ay nangagbabata sa kapagitian. 1 Thessalonians 3:4. Sa English. Came to pass. Parang ibata na sulat ko. May nabasa ako doon na test our hearts. Sabihin mo sa katabi mo, test our hearts. Amen? Na sinusubukan ng Lord ang puso natin. Amen? Kung ano yung laman yan, mga kapatid. At sabi ng Colossians 3:23, lahat ng ating gagawin sa Panginoon, kung ito'y galing sa Panginoon, gawin natin as for the glory of God. Amen? Do it for the glory of God. Gawin natin ng buong puso. Mga kapatid, yung pag-attend ba natin dito sa church, ginagawa ba natin ng buong puso? Buong puso. Mga kapatid? Amen. Pag buong puso yan, amen! Mga kapatid, lahat tayo, nag-effort ba tayo? Amen? Buong puso natin ginagawa. Mahirap gawin isang bagay nang wala ang puso mo sa ganung bagay. Amen? Hindi yun maglalas. Hindi yun magre-remain. Pero pag isang bagay, nag-decision ka, gawin mo ng buong puso, ask for the Lord. Kahit lumipas ang panahon, dadagdagan pa ng Panginoon yan. Amen po ba? Naranasan ko na, mga kapatid, nagsimula pa lang ako maglingkod sa Panginoon, tagalinis ang CR, tagamap. Pag yung mga upuan, medyo nangingitim-gitim na. Pag may uupo, pupunasan mo ba? Amen. Hindi ko tininang yun, kung titinang ako ng iba na, ano ba to, para tumboy dito. At naranasan ko ng mga kapatid, nagmamap ako noon. Pinigian ko yung map, putik talaga. Paglingon ko, may napatingin pala sa akin. Ganun yung tumingin sa akin. Dahil talagang putik yung pinipiga ko. Sa pagkatatapos na ng bagyo na yun, yung mga time na yun. Amen?
Lahat ng bagay na ginagawa natin, do it as for the Lord. Buong puso, mga kapatid. Lahat, ang church na to, mga kapatid, ay bukas ang ministry. Ang nais ng Lord, gawin natin ng buong puso. Amen? Bukas ang music ministry. Kung ikaw ay mayroong talento sa pagkanta, kung paano ang kamunduhan ay nakaka-invento ng mga kanta-kanta, kung ano-ano yung pinagkakanta. Banal na soul! Para kay Satanas yung mga kantang yun, gamitin natin para sa Panginoon. Pagpupuri sa Kanya. Sabi ng awitin natin, let everything that has breath, praise the Lord. Amen? Lahat ng may buhay ay magpuri sa Diyos. Amen po ba? Bukas ang ating prayer meeting. Kung nagagawa ninyo mag-movie marathon, movie marathon hanggang 2:00, siguro naman, yung isang movie marathon nyo sa loob ng tatlong beses sa linggo ay bawasan nyo ng isa dito kayo sa church. Mag-prayer marathon tayo dito. Amen? Kahit abutin tayo ng 2:00, 1:00, sa Lord naman natin ginawa. Amen po ba? Kung ikaw ay magaling magluto at mabilis maghugas, bukas na bukas ang lutuan at ang kusina para sa hugasan. Amen? Naranasan ko rin nagja-Jollibee pa ako, mga kapatid. Abot hanggang kesa may hugasan paggabi Talaga namang, naghuhugas pala ako paglingon ngayon. Ba't puno na to? Pag closing talaga, sabi ko, grabe, napakadaming hugasan. At talagang kailangan, mabilis ka maghugas. Amen. At may inspection pa yun pagtapos ng hugasan, ha? Titignan ko talagang hugas ang ginawa. Pero yun, mga kapatid, ginawa natin para sa tao. For the sake of money. Pero yun sa Panginoon, gawin natin as for the Lord. Amen po ba? Ano ba? Bukas ang transport ministry, mga kapatid. Bukas na bukas. Hindi bukas. Amen? Salamat sa Diyos at hindi nagpapabaya ang Panginoon sa kanyang mga anak. Amen? At eto kayong lahat, nandito kayo. Amen? Sinundo. At ang masasabi ko ay gawin natin yan sa Panginoon. Kung nagdadrive o sumusundo ay ginagawa para sa Lord, ganun din yung mga sinusundo. Gawin nyo rin yung pagsundo sa inyo na para sa rin sa Panginoon. I bless sa buhay ng mga sa buhay nila, taga Boatman Road. Oatman, exit 7, talagang handang-handa na sila. Pagparado akong gano'n, yun sila. Akala ko 2 lang, 5 pala, nagulat ako, sige, yung 3, babalik na lang. Amen po ba? Alerto, amen? Amen, ikaw yung nag-aantay. Amen? Talagang ibig sabihin, pananabik ka. Amen po ba? Sabi mo sa atin mo, do your best. Amen po ba? Amen. Do it for the glory of God. Amen. Sabi mo sa atin mo, gawin mo ng buong puso. Amen. Ano ba ministry natin, kuya? Mga kapatid, may tinitingnan na ako. Alam nyo bang ministry ang pag-ibigay sa Panginoon? Amen po ba? Alam nyo mga kapatid, dito ko napapatunayan ng Diyos. The more ako nagbibigay. The more kami nagiging tapat, mag-asawa, sa pag-ibigay sa Panginoon. Nararanasan namin ang pagpapala ng Diyos. Sino pong gusto ng pagpapala sa Diyos? Mga kapatid, this is the time. Kung gusto niyo yung taong to at lilipas pa mga panahon, ngayon na kayo magtanim. Magtanim kayo ng pananampalataya sa pagsunod sa salita ng Diyos. 10% of your income ay hindi atin. Ito ay para sa Panginoon. Amen? Kung titingnan mo, ang laki 10%. 10% na nga lang yun Amen? Ito po ay lagi itinuturo ng ating simbahan. Hindi para sa kung anong dahilan. Itinuturo to upang tayo sumunod sa salita ng Panginoon. Amen? At naniniwala ako, mga kapatid, at nangyayari sa buhay po namin to. Ang opportunity dumadating. Hindi mo hinahanap, nagbubukas. Amen? Maraming nangyari sa buhay ko, mga kapatid. Hindi ko hinanap. Pero dumating. Kahit ang asawa ko. Amen po. Amen po ba? Amen? Sa buhay po natin, mga kapatid. Yung church na to, mga kapatid, hindi nyo hinanap to, pero hinanap kayo. Amen? May nagpagamit para hanapin kayo. Amen? Naalala ko nun yun sa Genesis 28 po ba yun, Pas? Kay Jacob. Kay Jacob.
Si Jacob, nagkaroon siya ng panaginip, nakakita siya na nagdanan, na ang Lord ay nagpapakit panaog sa langit, isang anghel. At nagsalita sa kanya na siguro verse 18. Verse 18 na tayo. Na sabi ng Lord, ako ang Diyos ng iyong mga ninuno. Amen? At yan, tama nga. At si Jacob ay bumangon maaga ng kinaumagaan at kinuha ang batong kanyang inilagay sa ulunan niya. At kanyang itinayo ang pinaka-alaala ng kanyang binubuhusan ng langis sa ibabaw. At ang ipinangalan niya sa dakong iyon ay Bethel. Amen? Yung lugar na tinawag niyang Bethel, sapagkat ibig sabihin ng Bethel ay naroon ng Diyos. Amen? Na-meet niya ang Diyos. Na-meet niya ang God. Magpapakit manaog. Kaya tinawag niyang Bethel. Sino pong naniniwala ang lugar nito ay Bethel? Naniniwala kayo mga kapatid? Naniniwala ba kayo kahit sabi ng sultano, 2-3 nagkatipon, naroon yung Panginoon? Marami tayo dito mga kapatid. Ito yung Bethel. Nasa atin ng Panginoon ngayon. Amen? At ang sabi dun sa 20, pababa ng verse. At si Jacob ay nagpanata na sinabi, kung sa akin ng Diyos at ako'y ingatan sa daang ito ng aking nilalakaran at ako'y binigyan ng tinapay na makakain at damit na may susuot, na ano pat ako'y makabalik ng payapa sa bahay ng aking ama, ay ang Panginoon nga ang magiging aking Diyos. Amen? Sa verse 22, ito yung pangako niya. At ang batong ito na aking itinayo, may tawag doon, pastor, yung tinatayo yung batuhan. Yung parang altar. Altar po ba? Kasi ganun yung panahon noon eh. Gagawa ng bato, altar. Ino-offer sila sa Lord. Dambana, yon. At ang batong ito na itinayo, na pinaka-alaala ay magiging bahay ng Diyos. Amen? At itong church na to ay yari din sa bato. Ito ay bahay ng Diyos. Dito tayo nagkakasama-sama. Amen po ba? At sa lahat ng ibinigay mo sa akin ay walang pagsalang. Amen? Ang ikasapong bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Sino pong gustong samahan siya ng Panginoon kasi saan pumunta? Sino gustong ingatan ka ng Panginoon? Ikaw at iyong pamilya, buong buhay mo. Amen? Magtanim ka ng para sa Diyos. Amen? Parang parang dati hinahamak ako ng dati kong katrabaho. Sabi niya sa akin, nagbibigay ka lang naman kasi gusto mo pagpalain ka. Hindi yung una nating motibo, mga kapatid. Hindi tayo nagbibigay for in return lagi. Nagbibigay tayo dahil mahal natin ng Diyos. Amen po ba? Ang totoong umiibig ay nagbibigay. Pero pwede ka magbigay nang wala kang pag-ibig. Amen po ba? Hindi, nagbibigay ka lang naman ng tithes mo. Hindi, sabi ko sa kapatid, ginagawa ko ito alang-alang sa pag-ibig sa Diyos. At ang Diyos hindi bulag, mga kapatid. Amen? Hindi pwedeng limutin ng Diyos ang bagay na patapatan mo sa Kanya. Amen? Sinong gusto ng pagpapalang bumubuhos? Amen mo ba? Mahina Amen. Amen? Nasa inyo rin yan. Pero amen! Amen. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, ay na-emphasize ko lang yung church kasi yung ministry. At nasa Lord sa buhay natin, mga kapatid, ay sabi mo sa tabi mo, maging katuang ka. Amen. Katuang. Amen. Ano ba yung katuang, mga kapatid? Kasama, ano pa ba? Nakaalalay. Serbisyong totoo. ibig sabihin, pag yung katuang ka, contributor ka. Amen? Yung hindi matitin ang sarili mo, dahil mahal mo ang Panginoon, handa kang maging kabahagi. Amen? Sabi mo sa atin mo, kabahagi ka. Amen? Mahal natin ba ang Panginoon, mga kapatid? Maging kabahagi tayo sa bawat ministry ng church na to. Amen po ba? Sa mga Bible study, mga kapatid, sa ating evangelism ministry, bukas ang ating evangelism ministry, sino gustong sumama? Amen? Amen po ba? At salamat sa Diyos sa mga bagay na itinuro niyo sa atin. Last verse na lang po. Proverbs 21 verse. Proverbs 4:22.
24 pala. Ayan, ihuwali mo sa iyo ang masamang bibig at ang mga sawail na labi ay alayo mo sa iyo, mga kapatid. So, pinapakita dito yung patungkol sa bibig. Amen? Bibig. Yung labi. Sapagkat, ano man ang nanggaling sa puso ay lumalabas sa ating bibig. Amen po ba? At sa paligid natin, mga kapatid, ang pahabatig dito ng isang magulang o isang pantas, digit sa lahat ng ating Panginoon, ay nais ng Lord, ilayo niyo tayo sa mga corruptible things o corruptible na mga pangungusap, mga salita. Amen po ba? Yung mga salita na sabi po dito sa Ephesians 4:29. Tsaka Ephesians 6:19. Sa Ephesians 4:29 muna, mga kapatid. Ayan. Yan. Sada. Tagalog niyan, Tagalog. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use to edifying, that is the minister grace unto the hearers. Malapit, malalim. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa iyong bibig. Sa ibang verse, yung mga maruming bagay, mga bagay na hindi kadugod-dugod sa Panginoon, ay huwag lumabas sa ating bibig, kundi ang mga mabuting ikatitibay ayon sa pangailangan ng mga nakikinig, yung mga nakikinig ang mga kapatid, upang makinabang sa biyaya ang mga nagsisipakinig. Amen po ba? Nais ng Lord, ilayo natin ang ating mga sarili sa mga bibig. Amen? Mga kapatid, naranasan ko yung katrabaho ko. Yung tabas ng dila ba tawag doon? Yung maya-maya nagmumura. Yung PUTA, yes, PUTA. Yung pagitan talaga ng salita niya ay may word na na PUTA talaga. Sabi ko, nakakaano talaga pala yun habang tumatagal. Pagkasama mo siya, talagang tumatanim din sa utak mo yung salitang yun. Maya-maya, lalo yung iba, social. What the path? Amen? What the path? Ganun yung term nila, social English. Amen, di ba? At many times sa buhay ko, mga kapatid, na-expose ako sa mga gatong tao. At minsan din ako nahawa, rin ako, natuto rin ako magmura. Lalo na yung panahon ng kabataan ko dahil nakasama ako. Amen? At nasa Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, ay malayo tayo sa yung ganung mga bagay. Ang nasa Lord ay lumapit tayo sa mga tao na ang bibig, sabi nga ng Psalms 1:1, lumalapit tayo sa mga good advisor ng salita ng Panginoon. Huwag tayong lalapit sa mga wicked advice. Amen? Kung saan ang kanilang sinasabi ay hindi ayon sa salita ng Panginoon. Lumapit tayo sa mga taong ang sinasabi ay ayon sa salita ng Panginoon. At doon tayo tuturuan ng Panginoon. Amen po ba? At right now, mga kapatid, ang last verse ko na lang pala ay 2 Peter 3:18. Nais ng Panginoon sa buhay natin ay lumago tayo sa pananampalataya. Amen? Sabi po ng 2 Peter 3:18, datapat magsilago kayo sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na sa Yesu Cristo. Sumakay niya nawa ang kalatian ngayon magpakinanman. Amen? Sino pong nais pang lumago? Amen? Napagbabaran tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Nalago tayo. Amen? At sa bawat paglago natin, mga kapatid, ay lahat ng aspeto ng buhay natin ay damay yan. Amen? Unang-una, damay na damay ang spiritual life mo. Amen? Yung spiritual life mo, lalago ka sa salita ng Panginoon. Lalago ka, lalalim ang relasyon mo sa Panginoon. Lalago rin, palalagoy ng Lord ang relasyon mo sa pamilya mo. Palalagoy ng Lord ang trabaho mo. Sino gusto ng promotion? Amen? Sino gusto ng kumapalang wallet? Lagyan mo na maraming papel. Ibig sabihin, mag-increase ang salary natin. Pero mga kapatid, unang-una ng Lord, nasa ng Lord sa buhay natin, maging tapat muna tayo sa Kanya. Glory to God po. Sa Diyos po ang papurit pasasalamat. Praise God at palapakan natin ang Panginoon sa buhay ni Pastor Tong. Praise God. Sa mundong ginagalawan natin, mga kapatid, in this present world na kinaroroonan natin, punong-puno ito ng discouragement as well as encouragement din. Amen? Ngunit nasa atin yun, mga kapatid. Amen? It's your personal choice.
It is your own decision. Saan ka? Sa discouragement ba or encouragement? Sometimes, as a Christian, kahit sa tingin mo ay discouragement na, pero tinitik mo ang encouragement sa buhay mo. Amen? Kaya nga ang mundong ito ay punong-puno ng discouragement and encouragement. Pero depende na sa taong tumatanggap nito o nag-i-interpret nito, mga kapatid. Bakit? Saan ka man pumunta sa mundong ito, mga kapatid, narayan yung mga sari-saring ugali ng tao. Narayan ang sari-saring lahi, mga kapatid. Amen? Hindi mo may pagkakailayan. No, you never escape it. Hindi mo pwedeng takbuhan yan. You cannot escape those things, mga kapatid. Hindi mo pwedeng takbuhan yung ganitong ugali kasi pag lumipat ka ng ibang lugar, naroon pa rin yun, mga kapatid. Amen? Walang mababago dyan, mga kapatid. Nariyan yan lagi, mga kapatid. Sa ating mundong ginagalawan, nariyan yan, mga kapatid. Hindi po pwedeng wala yan. Hindi po pwedeng sabihin mong, ito gusto ko dahil wala yung mga taong ganito. Hindi, mga kapatid. Nariyan yan, mga kapatid. Marahil ay ito yung itsura nila, pero doon sa kabila, ugali naman ang pangit. So, naroon, mga kapatid, yung sari-saring klase ng tao. Ang the best thing doon is, ikaw mismo yung mag-a-adjust sa buhay mo. Amen? Kaya nga, is a matter of personal choice, mga kapatid. Ikaw yung na magdadala ng buhay mo. Ikaw yung pipili kung ito po ay discouragement or encouragement sa buhay mo. Amen? Kaya nga, sa ating buhay, mga kapatid, ang mundong ginagalawan natin, punong-puno yan ng discouragement kung magpapa-discourage ka. Amen? Punong-puno naman ng encouragement kung magpapa-encourage ka. Depende sa iyo yan. Kaya depende doon sa paano mo, yung pananaw mo sa buhay. Paano ka tinuruan ng Panginoon, paano mo talaga ni-nourish ang salita ng Panginoon at ginagamit ang salita ng Diyos, paano ka nagpalago sa Panginoon, then dito mo mai-interpret ang bawat bagay sa buhay mo. Mga kapatid, kung minsan, pangit na yan, pero blessing pa rin sa buhay mo. Amen? Kahit yung pagdating ng isang tao, crumpled ang kanyang mukha, pero para sa iyo, wow, pipino ito. Amen? Ganun po yung mga kapatid. Kung yung amo mo ay parang sigaw, na lagi nakasimangot, lagi nagmamanda sa iyo, itik mo siya. Nandito naman yung boss kong napakaputi. Napakabait. Amen? Itik mo, take it positive, mga kapatid. Ito po yung dahilan kung bakit ang tao ay nadadala sa discouragement dahil sa kanilang sarili pa lamang ay discouraged na sila. Iba na po yung pananaw nila, negatibo na kaagad. Amen? Kaya nga tinuturoan tayo ng Panginoon sa ating text, mga kapatid, dahil ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. Kanino ba tayo talaga sasama o makikitungo, mga kapatid? Sabi ng Proverbs 27, verse 17, iron sharpens iron. Amen? Meaning say, bakal ay mahasa sa kapwa niya bakal. Amen? Sino pong naghasa dito ng bato at saka wood at umapoy? Amen? Wala po, mga kapatid. Kahit yung kusinero natin, kahit yung mga nagluluto, I believe, bakal to bakal ang ginagamit nila. Amen? Para humasa yung kanilang kutsilyo. Kung bakit madali lang sa kanila yung kakainin natin ngayon. Amen? Madali siyang na-slice dahil nahasa sa bakal din. Kasi bakal din yung ginamit. Amen? So, nais ang Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, maging yung pakikitungo natin sa tao, yan ba ay magiging kalakasan natin? So, namimili tayo, mga kapatid, kung kanino tayo makikitungo, kung kanino tayo makikasalamusa, kung sino yung magiging company natin. Amen? Napaka-importante yun sa buhay natin dahil, ang sabi ng Lord, dito ka lumalakas. Amen? Kung ano yung nafe-feed sa'yo, yun din yung magiging nature ng buhay mo. Amen? Ito yung paano ka lalago, ito yung kalalabasan ng buhay mo. Kalalabasan ng iyong personalidad. Amen? Kaya napakahalaga sa buhay natin, mga kapatid, sino yung mga nakakasama natin. Amen? So, sabi ng Lord, pumunta ka doon sa mga taong pwedeng kapantay mo, kalibel mo, o kaya mas mataas pa tayo, yung pwede kang painitin. Amen? Sa Panginoon. Pag lagi kong pinupuntahan yung mga taong mahina, ihina ka. Amen? Nais ang Panginoon na magkaroon ka ng apoy. Sabi mo sa katabi mo, apoy ang kailangan ng Lord sa buhay natin. Yung uminit ka. Amen?
Yung uminit na kahit malamig ang panahon, naka-aircon ka, mainit pa rin yung pakiramdam mo sa loob. Amen? Dahil sa loob, pag nilabas mo yan, apoy din na mainit. Amen? So nais ng Panginoon mga kapatid na tayo po ay pumunta doon sa mga taong pwedeng magpainit sa atin. Pwedeng umapoy tayo. Amen? Mag-alab ang ating paglilingkod sa Diyos. Amen? Magkakaroon tayo ng inspiration, magiging hopeful ang ating buhay mga kapatid. Amen? Hindi yun nakausap mo isang tao, palagi na lang, wala kayong pinagkikwentuhan, kundi si ganito, ganyan, ano man nangyayari sa Pilipinas, discouragement na lang. Kaya ayaw nilang umuwi. 20 years na ayaw pa rin umuwi. Bakit? Kasi lagi nilang pinag-uusapan, nangyayari sa Pilipinas. Mali ang kanilang iniisip mga kapatid. Amen? Ano ba ang sabi ni Pastor kanina, ano ba yung maiko-contribute mo? Amen? Mag-isip ka ng bagay kung ano yung maiko-contribute natin sa buhay natin mga kapatid. Amen? Ano maitutulong natin sa ating kapwa? Palakasin natin yan. Amen? Kung sinasabi kong may mga discouragement, may mga encouragement din mga kapatid. Sino yon? Tingnan mo yung katabi mo, encouragement yan. Amen? Encouragement yan. Salamat sa Diyos, kapatid. Sabi mo sa kapatid mo. Salamat sa Diyos dahil encouragement ka sa akin. Amen? Ito po yung nais ng Lord mga kapatid. Piliin natin yung mga taong pwedeng hahasahin tayo. Amen? Hindi yung mapupurol tayo, kundi yung mahahasa tayo. Amen? Punta tayo sa mga taong mahahasa ang ating buhay, mahahasa ang ating pananampalataya. Minto siya mga kapatid. Tataas. Amen? Liliyab. Mag-aalab. Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. Amen? Dahil nais ng Lord sa buhay natin mga kapatid, lagi tayong nai-encourage. Amen? Kahit discouragement na yan, encouragement pa rin para sa buhay natin. Amen? Bakit? Kasi pag hindi ka na nai-encourage mga kapatid, darating yung point na magsasawa ka, mawawala na yung apoy sa'yo. Amen? Kailangan mayroong nagpapaliyab sa buhay mo. Amen? Kaya mo yan. Kasama natin ang Diyos. Di ba? Kasama natin ang Diyos. Di ako. Yeah, praise the Lord. Amen? Yun po mga kapatid. Basta kasama natin ang Diyos. Yun po yun. Di ba? Kasama mo ang Diyos, wala kang dapat ikahiya, wala kang dapat ikatakot. Amen? Just move on. Amen? Move forward, sabi ng Lord. Amen? Kaya nga sabi doon sa ating text sa Proverbs 4:20-24, ito ay maririnig lamang at mapapakinggan lamang ng tunay na anak ng Diyos. Sapagkat ito ay in-address ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya nga, ito ay babala ng Lord, payo ng Panginoon sa buhay natin, na gawin natin upang sa ganoon, magiging matuwid ang ating buhay. Amen? Anak ko, sino ba yung anak ko? Amen? Ito yung sinasabi ng Lord, in-address niya sa kanyang mga anak. Yung mga hindi niya anak, hindi niya ito maririnig, hindi maunawaan ito. Amen? Pero yung mga tumatanggap, naririnig nila, ibinabaon pa sa kanilang mga puso, sila yung mga tunay na anak ng Diyos. Amen? Sapagkat ito po yung nais ng Lord na mangyari. Bakit mga kapatid? Sino po yung may pamilya na dito? May anak. Amen? Oh, anak ko. Di ba? Ito po yung iba't ibang klase ng approach or tunog ng pananalita ng isang ama sa isang anak. Depende rin yun kung ano yung klaseng anak tayo, mga kapatid. Una marahil sasabihin ng Lord, anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Si Lord, magkakaroon ng ascending voice yan. Anak ko. Bakit? Kasi iba na yung inaasal mo. Anak ko, makinig ka sa aking salita. Kung hindi ka rin makikinig, mga kapatid, lalong tataas pa yun, mga kapatid. Anak ko! Gaganon na yan. Amen? Kaya nga si Lord, mga kapatid, makikita ninyo, mayroon tayong mga pagsubok sa buhay. Mayroon tayong pamamalo. Bakit? Si Lord, nag-aasin na yung busin niya. Tumataas na. Amen? Kasi yung malumanay niyang salita, anak ko, kinakausap ka na malumanay, pero ayaw mong tanggapin, ayaw mong makinig, ayaw mong gawin. Kaya nga tuloy, tumataas yung boses. Naranasan ba ng mga magulang ito? O naranasan ba natin bilang anak sa ating mga magulang? Amen? Oo. Di ba? Abuti nga si Lord. Yun, pasabi yan eh. Di ba?
Yung mga magulang natin, hindi lang pasabi, mayroon ng armas ka agad di ba? Dapa! Gaganon ka, dapa. Ngayon, alis. Mayroong nagpo-protekta ngayon sa atin. Bantay Bata, SS ba yun? 999. Amen? Marami po, DSWD. Mga intervention kung tawagin. Nagiging mediator. Pero, kung akong tatanungin nyo, mas gusto ko yung lumang style. Amen? Yung pinapalo ako ng magulang ko kung mali ako. Bakit? Amen? Ngayon, hindi ka na po pwedeng paluin. Bakit? Magsusumbong si anak. Pupunta sa SSS. SSS pa. WDS. Praise the Lord. Amen? Sinusumbong. Kaya tuloy lumalaki ang ulo ng mga bata. Kaya tuloy si Lord. Pag napakinggan mo ito na malumanay na sinasabi ng Panginoon at tinanggap mo ito at naunawaan mo at handa kang sumunod, anak ka nga niya. Hindi ka pasaway. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako pasaway. Ha? Pag hindi ka pasaway, tinanggap mo yung mensahe ng Panginoon sa oras na ito. Amen? Sino po yung mga hindi pasaway? Sino po yung mga anak ng Diyos? Tumayo ang lahat ng anak ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Tumayo tayong lahat. Glory to God. Sa oras na ito, mga kapatid, ay nangungusap ang Lord sa buhay natin. Sapagkat mahal niya tayo. Naniniwala ba tayo mahal tayo ng Diyos? Sa yung ating tatay? Mahal niya tayo dahil siya po yung tatay natin. Ayaw niya ang kanyang mga anak ay mapupunta sa masama. Kaya nga, kinakausap ng Lord, nagsasabi ang Lord upang magkaroon tayo ng babala sapagkat kung minsan sa buhay natin, hindi natin namamalayan yung mangyayari. Hindi natin alam yung ginagawa natin ang magiging resulta ng ating mga ginagawa. Ito po yung sinasabi ng Lord, anak ko, makinig ka sa akin. Bakit, mga kapatid, tayo nakikinig sa Lord? Sapagkat siya po ay buhay na Diyos, 24 hours duty ang kanyang duty sa buhay natin, mga kapatid. Nakamasid siya, nagbabantay siya, nag-aalaga siya sa buhay natin. Tingnan niyo mga kapatid, mayroon tayong caregiver. Amen? And the Lord is our caregiver. Tingnan niyo po mga kapatid, ang ginagawa ng Panginoon. Hanggang ngayon, siya po ay servant. Amen? Hanggang ngayon, siya po ay nakaalalay sa buhay natin. Grabe po yung pagmamahal ng Lord sa buhay ng bawat isa. Huwag po natin baliwalain ang mensahe ng Panginoon sa kanyang salita sa Proverbs 4:20. Anak ko, makinig ka at ikiling mo ang iyong mga isip sa buhay ko. At maging attentive ka sa lahat ng sinasabi ko, sabi ng Lord. Mga kapatid, nangusap ang Panginoon sa buhay natin sa oras na ito. Narinig natin ang salita niya. Ang tunay na anak ng Diyos ay tumanggap ng salita niya at mayroon siyang desire na isagawa niya ito. Amen? Panginoon na mapagpala sa lahat. Ang tunay mong mga anak ay nakikinig sa iyo, sabi mo, Panginoon o God. Sa John 10:27, my sheep listens to my voice. My sheep, ang aking mga tupa, ang aking mga anak, ay nakikinig sa aking mga salita. Sino po yung mga anak ng Diyos? Sino po yung nakikinig sa Lord? Magtaas ng kamay ang lahat na nakikinig sa Lord at pagpapalain ng Panginoon sa oras na ito. At Lord, ito po yung paglapit natin sa Lord kuminsan. Shall we come to God right now? God, I have this burden in life. I have this problem in life. And you know better than me, Lord. Mas kilala mo, Panginoon, ang aking buhay. God, may alalahanin ako sa buhay. Mayroon pong nagpapabigat sa akin. Ito yung paglapit natin sa Diyos. Lahat po tayo ay mayroong mga bagay-bagay sa buhay. At ito yung araw na binigay ng Lord sa buhay natin. Tulad ng pasabi ng Panginoon, anak ko, makinig ka sa akin. Nais din Panginoon na magsalita tayo. Anak ko, ano ba yung alalahanin mo? Ano ba yung gusto mong sabihin din sa akin? Ano ba yung gusto mong ilapit sa akin? Oh God, may problema ako. Bakit hindi mo banggitin sa Panginoon ngayon sa oras na ito? Naniniwala ka bang ang Diyos ay laging handang magbigay
sa Kanya. Lord, sumunod sa nais mo. naisin nawa ng aking puso ay kalooban mo Sa buhay ko. O Diyos, iyong ibig, aking panalangin. Ang puso kong ito'y naging Laan sa iyo. bigyan mo ng banal na ako, sumunod sa nais mo. Naisin nawa ng aking puso ay kalooban mo sa buhay ko. Hallelujah. Oh, glory to you, Father. The message of God is very clear. Ang Lord ay may pangusap sa buhay natin. Anak ko, sabi ng Panginoon, makinig ka sa akin. I-focus mo yung mga tainga sa akin. At gawin mo ang landas na nais kong gawin mo, sabi ng Lord. Mga kapatid, God spoke to us today. When you receive His message and have that strong desire to apply what the Lord has told to us right now, for sure, matutuwa ang Diyos sa buhay natin. Mayroon pa tayong gustong sabihin sa Lord sa oras na ito. Why don't we pray individually? Why don't we close our eyes and concentrate to God right now? God, may mga alalahanin kami. May mga nais kaming ilapit sa iyo sa oras na ito. Oh God, batid mo ang kaibuturan ng puso namin. Alam mo yung mga kahilingan namin. Batid mo ang kalagayan ng bawat isa. Alam mo ang nilalaman ng aming mga puso. Maging ang aming isipan. Alam mo ang nangyayari sa aming trabaho. Alam mo ang nangyayari sa aming personal life. Alam mo ang nangyayari sa aming spiritual life. Alam mo, Panginoon, ang nangyayari sa aming paligid. Lord, may kinalaman ka, Panginoon, sa lahat ng ito. At tinatanggap namin, Panginoon, ang iyong pagkilos sa buhay namin. Humingi kami, Lord, ng tawad sa iyo. Kami man ay nagkulang, nagkasala kami, naging pasaway man kami, Panginoon. Many times namin narinig ang salita mo, pero binaliwala namin. Lord, sa oras na ito, ayaw ka namin magalit, Panginoon, sa buhay namin. Ayaw namin tumaas ang boses mo, Panginoon, sa buhay namin dahil mabibingi kami, mamamatay kami, Panginoon. Tulad ng sinabi, Panginoon, ni Aaron. Sabi, Panginoon, ng mga Israelitas, Aaron, huwag mong ayaan ang Diyos ang magsalita. Si Moses na lang magsalita sa amin. Mga kapatid, many times in our life, God spoke to us. Even at this very moment, God spoke to us. My child, my son, my daughter, listen to my voice. This is my message to you. Because I love you, says the Lord.
I care of you. I am your caregiver. Says the Lord. Take heed. Igiling mo ang iyong mga tainga. Be attentive to my word. Dahil nais niya na hindi tayo mapahamak. Gusto niyang tayo lumalakad na kasama niya. Kung tinanggap mo ang mensahe ng Panginoon, mayroon kang favor ngayon ng Lord na ang bawat salita mo na ayon sa Kanya ay i-honor ng Lord sa buhay natin. Sabi ng Proverbs 22 verse 4, humility and fear of the Lord bring wealth, honor, and life. God will even honor our word. He is honoring our word when we are in His will. When we are doing His will. When we are in accordance to His word. Speak to God. Request to God right now. He will honor our word. He will listen to us. He will provide what we need right now. God is a God who is always there to provide our needs, to provide the needs of His people, to provide the needs of His servants, His children. You cry, God listens to your cry. And this is the promise of God. Siya yung caregiver natin. Siya yung nag-aalaga sa atin. Siya yung buhay natin. Siya yung strength natin. God, ito po yung alalahanin namin. Ito po yung request namin sa oras na ito. Mga kapatid, why don't you pray to God right now, individual? Will you ask God right now? Ask anything, says the Lord. Sabi ng Lord sa 1 John chapter 5, verse 14, ano man ang iyong hilingin sa Diyos, ayon sa kanyang kalooban ay pakikinggan niya. Why don't you grab this opportunity? As this lingering around, as moving around, why don't you grab this opportunity? Take it. Do you have something request from the Lord? May mga nais ba natin hilingin sa Lord sa oras na ito? Lord, mangyari, Panginoon, yung mga hinihiling namin ay maayon sa iyong kalooban. Tinuruan mo kami, Panginoon, ng mga salita mo upang sa aming paglapit sa iyo, Panginoon, ay maayon kami sa iyong salita. Lord, many times ka, Panginoon, nangusap sa amin. Yes, Lord, naging matigas kami. Hindi ka namin pinansin, Lord, sa mga salita mo. Many times nangusap ka sa amin, nagsalita ka sa amin, Panginoon. Even, Lord, the manifestation of your love on the cross. Lord, tinanggap mo ang kamatayan, pero Lord, ano ba ang value ng kamatayan mo, Panginoon, sa buhay namin? Lord, many times sa buhay namin, Panginoon, na baliwala ang value, Panginoon, ng ginawa mo sa krus. But this time, Lord, humihingi kami ng tawad, lumalapit kami sa iyo. Binubuksan namin ang aming mga puso. At Lord, handa ka lagi, Panginoon, na magbigay ng another chance sa buhay namin. God, kailangan namin, be specific to your prayer right now. Kung ano yung pangangailangan natin, kung ano yung kahilingan natin sa Lord, be specific. Nangangailangan ka ng pagsasaayos ng relasyon ninyo ng asawa mo, anak mo, nanay mo, tatay mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, amo mo, kapatid mo sa Panginoon. Why don't you come to God right now and ask God? Magbibigay siya ng kalakasan sa buhay natin. Magbibigay siya ng wisdom. Once we are open to God, God is more than willing to give us peace and joy in our heart. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong kapayapaan. Sa kagalakan pinagkakalob mo sa amin. Lord, you are ever faithful, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin.
Inaantay mo maging tapat kami. At ang katapatan na yan, Panginoon, ipapakita mo sa amin kung gaano ka lalong tapat sa buhay namin. Lord, salamat sa iyong banal na salita. Tinanggap namin, Panginoon God, ang kahiwagaan ng salita mo sa buhay namin. Tinanggap namin, Panginoon, ang nais mong ipapatid, Panginoon, sa pamamagitan ng salita mo. Sa oras na ito, Panginoon God, patuloy kami, Panginoon, na nagpupugay sa iyo, Panginoon. O Diyos, tingin mo ang aming mga panalangin sa oras na ito. Hallelujah. Kami, Panginoon, ay lumalapit, Panginoon, na may kababaan ng loob at papasakop sa iyo. Sa buhay ko. Hallelujah. O Diyos, iyong tingin. O Diyos, iyong tingin, aking panalangin. Ang puso kong ito'y laging laan sa iyo. O Diyos, iyong Panginoon, nagpapasalamat kami sa napakalaking pribilehiyo, Panginoon, na ginawa mo sa buhay namin sa oras na ito. Salamat, Panginoon o God. Kung hindi man kami, Panginoon o God, nagkaroon ng quality time. Pero ngayon, Lord, ipinagkaloob mo yun, Panginoon, sa buhay namin. Salamat, Panginoon o God, dahil tinuruan mo kami paano kami lumapit sa iyo. Binigyan mo kami, Panginoon, ng mga instructions sa buhay namin upang kami, Panginoon God, ay makalapit sa iyo. Salamat sa bawat salita mo, sa bawat pangungusap mo sa buhay namin, sa bawat paghipo, pagkilos ng banal mong Espiritu sa buhay namin. Dahil dyan, Panginoon, patuloy mong binabago ang aming mga buhay. Lord, ayaw ka namin magalit sa aming buhay. Nawa, Panginoon, yung malumanay mong pangungusap ay matanggap namin at makasunod kami, Panginoon. Lord, ayaw namin humantong ka, Panginoon, na ikaw ay mangungusap sa amin, Panginoon, na mataas ang boses. Dahil mabibingi kami. Dahil hindi namin kakayanin, Panginoon. Ngunit, Lord, salamat. Dahil sa oras na ito, kinausap mo kami, Panginoon, individually. At Lord, tumutugon kami, Panginoon, sa bawat salita mo sa oras na ito. Handa kami sumunod, Panginoon. Sapagkat, Lord, ikaw pa rin ang sasama sa buhay namin. Upang gampanan namin, Panginoon, yung nais mo sa buhay namin. Lord, salamat sa bawat isa. Sa bawat tumanggap na salita mo, Panginoon.
sa bawat ugat, hinipo ng banal na Espiritu upang buksan ang kanyang mga puso at matanim ang bagong salita ng Panginoon sa buhay natin. Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat yung dinulog namin, Panginoon, sa iyo, ito man, Panginoon, ay kagalingan na mahal namin sa buhay. Ito man may pagtugon sa pangangailangan pinansyal. Ito man ay kaayusan ng relasyon, ng bawat relasyon, anumang klaseng relasyon, Panginoon. Pag ikaw, Panginoon, yung mapuri namin, masamba namin, mauna namin sa aming buhay, lahat ng ito, Panginoon o God, ay makikita namin, Panginoon, magkakaroon ng kaayusan. Salamat po, Diyos, dahil naniniwala kami, Panginoon, ikaw ay nangusap. Ikaw ay nakangiti ngayon, Panginoon, sa buhay namin sapagkat ang mga anak mo, Panginoon, ay tumutugon sa iyong mga pangungusap sa buhay namin. Lord, maraming salamat. At Lord, sa pagkakataon ito, Panginoon, hayaan mo ang bawat isa, Panginoon, sa buhay namin. Ibalik sa iyo, Panginoon, yung pinaka-the best namin, Panginoon, na pagbibigay ng papuri, pagsamba, pagdakila, pagluwalhati, pasasalamat, sapagkat ikaw ay buhay ng Diyos. Ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang kailanman. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, ang magpakailanman. At ang lahat ng anak ng Diyos na tunay na tumanggap na salita ng Diyos at handa na sumunod sa Kanya ay magsasabi ng Amen.